Eto mga kada, nakikita nyo ba to? $1 or 1 peso. Ano ang pipiliin nyo? Syempre yung $1. Kasi ang halaga nito ay 61 pesos na ngayong araw. Kaya marami pa rin po ang nalilito at hindi malinaw ang idea tungkol sa kaugnayan ng dalawang ito, ang peso at ang dollar, na nakakaapekto sa ating pamumuhay, lalo na ngayong dumaraan tayo sa krisis sa langis. Kaya naman bumisita rito ang isang ekonomista para ipaliwanag ang dahilan ng pagtaas at pagbaba ng palitan ng piso at dolyar at kung ano ibig sabihin nito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya i-welcome back po natin si Mr. Michael Ricafort. Hello po, welcome back. Good Hi. morning. Good morning, Pia, at sa inyong mga taga-subaybay po. Nice to be back. Opo, nice to be back po. Opo. Sir Michael, para po sa isang common na, halimbawa sa isang tindera lamang sa palengke or sari-sari owner, ano ba ang epekto? Una, ano muna ang ibig sabihin ng exchange rate at halaga ng palitan? Yung kasi pag nag-import yung bansa natin, ang pambayad, US dollar, kundi yung foreign currency. Nag-import, oo. Lahat yun ng in-import natin. Halimbawa, yung typical na tao, na household, no? Sa bahay nila, may LPG. Oo. O in-import natin yun sa mga sasakyan. Yung halos lahat ng petrolyo, gasolina, diesel, kerosene, in-import yan, no? At marami pang ibang produkto tulad ng mga sasakyan. Name it, no? Iba-ibang consumer goods, no? Correct. Malakas tayong mag-import kasi yung bansa natin. Baka the minute na nag-import tayo ng kahit anong produkto, apektado tayo at lugi tayo, Sir Michael, tama ba? Dahil sa pagbaba ng value ng pera natin. Ngayon kasi 61.70 levels na yung palitan, Pia. Kasi bago maggera, 57.60 levels lang yan. At akala nila, sabi nila, na-beat na ang dating record. Akala nila hanggang doon na lang, yung pala magsiset pa tayo ng mas matinding record. 61.72 na ang palitan kontra dolyar, hindi po ba? Correct. Ibig sabihin nun, halimbawa kung halaga niyan, bago maggera, $100. Oo. O dati ano lang yun? Dati 5,760. Ngayon, may 2 buwan pa lang, 6,170 na. Grabe. So yun ang ibig sabihin, yung dating binibili ninyo ng 5,600, ngayon hindi nyo na mabibili ng 5,600. Kailangan ang ibigay nyo na ay 6,172. Tama po ba? That's almost 7% na yung tinaas mula nung gera. Yes. So dagdag yun. Lahat ng in-import natin, dagdag, palitan pala ng pera yun. At $1 pa lang yun, Sir Michael, ano? Yes. Siyempre nag-accumulate yung dagdag. Ang dagdag niyan doon difference nung dalawang palitan, 'di ba? Sa dati mong ini-import. Kaya bakit po, halimbawa, kung sabihin ni Mrs., hindi naman ako gumagamit ng kotse. So hindi ako maapektuhan dito, tama po ba? Basta sasakay ng sasakyan, kung mamamasahe. Marami naman tayong, halimbawa, whether we like it or not, kahit gusto natin o hindi, may mga produkto tayong kinukonsumo, may mga serbisyo, may part na imported. Materyales o mismo yung produkto na yon. Yes. Halimbawa, syempre, sasakay tayo ng sasakyan, ano yung nagpapatakbo dyan? Imported na gasolina, na crudo. At yun, pagkakain tayo, yung mga wala naman yung tinapay, wala naman tayong wheat dito, ini-import din natin yung wheat, yung flour, at marami pang commodities, apektado tayo whether we like it. Kaya tumataas ang bilihin, di ba? Correct. Pinapatong nila lahat yan sa retail price, hindi po ba? Correct. Oo, pero bakit po meron naman pong mga Pilipino ang natutuwa kapag tumataas ang halaga ng dolyar? Yun yung kumikita ng dolyar. Mga OFW natin katulad nila, di ba po? Yes. Biro nyo, yung OFWs, BPO, yung mga exporter, yung mga foreign tourists, yung mga balikbayan na may dollar, yung mga foreign investor. Windfall.
Oo. Kung sa atin, yung mga nabili ng imports, almost 7% in more than 2 months. Dagdag yun sa presyo ng palitan pala ng pera yun. Wala pa yung actual na cost ng produkto. Ngayon, yung mga windfall naman yan, yung mga nakita ng dollar, yung dati nilang magpapalit sila, dati 5,760 more than 2 months ago bago magyera. Oo. Yung $100 sila ngayon, 6,170. Parang dumami. Dumami. Diba? Yung naipapadala nila, yung nare-remit nila sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Parang 7% na windfall in just 2 months. Oo. Pero kung iisipin mo rin, Sir Michael, dahil nagtaasa na rin yung presyo ng mga bilihin, mararamdaman pa ba nila to? Ngayon nga, yung inflation, kalalabas lang more than 1 hour ago. 7.2% yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. So parang hindi rin. Magninegate din kasi Oo. kung mamimili sila, ipapasa rin yung pagtaas ng Tama. dolyar. Pati yung, Oo. bukod pa yun sa pagtaas ng krudo, ng gasolina, ng diesel, mula nung gera. Iba pa yun. No? Oo. Palitan pala ng pera to. Kaya, pero syempre, mas pabor pa rin doon sa mga kumikita ng dolyar kaysa puro pesos. Correct. Mas lamang pa rin, kasi dagdag pa rin kahit papano. Tama. Explain po natin sa ating mga kada, bakit nga ba nawawala ng value ang ating pera, Sir Michael? Paano to nangyayari? Demand supply kasi yan. Mm. Syempre, mas malaki yung demand sa dolyar, tumataas yung halaga ng dolyar. Mhm. Alam niyo ba 4 years ago, yung dollar peso, 51 lang yan. 51. Oo. O ngayon, 61, 10 piso na may yung tinaas. Oo. 4 years ago, nung Russia-Ukraine War, bago mag-Russia-Ukraine War. So yung dating, halimbawa, kung $1,000, no? Ngayon, yung equivalent nun, 61,700. Samantalang 4 years ago, 51,000 lang. Okay. So- Could it also be, Sir Michael, kasi parang I was researching about this earlier, nag-alisan din daw yung mga foreign investors dito sa ating bansa na nagdadala rin ng mga dollar sa ating bansa. Kaya bumaba din ang ating nag-alisan sila, so naging very scarce yung dollar. So tumaas yung pera nila sa ating bansa. Tama po ba 'yun? Well, partly. Pero tama. Marami daw kasi nawala ng confidence sa ating gobyerno. So ayaw nilang mag-deal with our country because hindi daw very transparent ang ating gobyerno. Is that a factor? Ano ba yung mga factors bukod sa supply and demand? Una, yung sa supply and demand, syempre, malakas tayo mag-import $49 billion per year yung trade deficit natin, yung net imports. Imports minus exports, almost $50 billion. Yun yung Ganun masakit doon, no? Ang dami nating ini-import na ultimo bigas ini-import natin na pwede naman nating suportahan yung mga farmers natin para hindi na tayo mag-import ng bigas at gumastos ng dolyar. Hindi po ba? Exactly. So, Oo. syempre, malakas tayo mamili from abroad. Siyempre, yung wala tayong langis, halos lahat ng langis, ng gasolina, Yun, ng kailangan diesel. din natin ng alternative power source para hindi na tayo bumibili ng bariles ng fuel, no? Solar, ng oil. wind, Oo. yung mga geothermal, hydro, natural gas na galing sa Malampaya. Mhm. Kundi naman, pwede rin yung sa mga sasakyan, electric vehicles or hybrid. That is, hindi na yung dependence natin sa imported na crudo or langis, pwedeng bawasan. Yung sa mga bahay-bahay, pwede na mag-solar panel. Kaya Tama. yung mga kahit heavy duty, kaya yung hindi lang ventilador, kaya rin yung aircon, kaya rin mag-charge ang electric vehicle, no? So, Tama. yung kasi ganyan yan, syempre, pag pala import yung bansa natin, ang pambayad, dollar. Kaya Nakakatawa na nag-i-import po tayo. Bakit hindi natin po suportahan ng sarili natin mga industriya? Exactly. So, lumalabas palagi yun, time and again, na suportahan natin yung mga produkto natin. Kung Oo. kung kaya naman dito gawin at dito na lang bilhin, why not? No? Pero kaya po ba natin na i-manufacture itong mga bagay-bagay na ini-import natin? Siguro minus the
minus the oil, no? Meron ba tayong oil reserve dito? Wag na nating gamitin kasi magbubungkal pa tayo. Napakadami nating solar, 'di ba? Yeah, exactly. So, yun, kaya i-harness pa yon maraming solar farms kasi nagawa naman ng EU yon, nagawa ng China na-intensify nila, no, yung alternatives, no, yung renewable energy, no. Correct. Kaya pati yung yan mga pagkain, mga iba-ibang gamit, kung pwede naman yung local alternative, yun na lang tangkalikin natin, no. Pero syempre minsan kasi laban ng presyo. Minsan Minsan yun parang mas mura pa po yung imported kaysa sa local. Parang umaaray na yata yung mga local manufacturers natin dahil mas mura pa lumalabas yung mga ini-import natin. Bakit po ganun? Kasi mas mababa yung labor ng mga ibang bansa na, alam sa mga karatig bansa natin na yung mga China, Vietnam, mas mura yung cost of living, mas mura yung labor. So kung magbenta sila, mas mura. Pati yung mga materials din nila. Pero yun ang masaklap doon. Siyempre, pag mag-import na, ano pambayad natin? Dollar or any other foreign currency para bayaran yung nagbenta from abroad. Kung pwede naman gawin dito, no? Pero kaya maraming bansa talagang over the long term, food security na, energy security, yung resiliency ng manufacturing nila parang palakasin. So may move talaga na tangkilikin yung kanila. Pero syempre, dapat maganda yung kalidad and competitive din yung presyo. So, yung technology din, competitive din yung efficiency, yung productivity para mapababa palalo yung cost. As a matter of fact, ganito yata ang formula na ginagawa ng China. Mas mababa ang kanilang exchange rate, mas type nila para daw maka-export sila lalo ng kanilang mga produkto. Exactly. Actually, ganyan din yung ginagawa. Kaya naman yung labor sa China. Ang liit-liit din lang. Tama po ba yun? Kaya from our point of view, yung mga exporting country, baliktad. Gusto nila mahina yung currency nila. In as much as dito, yung currency natin, malapit sa record high, 61.70 levels. Yung mga masaya dyan, yung mga export-oriented. Lalo na kung karamihan na materialis sila, galing dito kasi from the point of view of the foreign buyers around the world, mas mura. So, mas competitive in terms of price. Ganon din yung mga malakas mag-export sa buong mundo tulad ng China, ng Vietnam, pati Vietnam, Japan, oo. Thailand. Ang Japan din, di ba yung palitan ng pera nila, napakababa. Kaya type natin mag-shopping doon. Mura lahat. Di ba? Nag-work yun eh. Kasi pag nagbebenta sila mga sasakyan dito, yung mga appliances, electronics, consumer goods. Tapos magturista tayo doon. Mahina yung currency nila. Tama. Mas mura Halimbawa, from our point of view. Ako si isang car manufacturer na sikat sa Japan. Magbebenta ako ng kotse halimbawa sa ibang bansa. Ang bibigay nila sa akin, dolyar, ang baba ng value ng sarili kong pera, ng yen, di ang laki ngayon ng katumbas noon, di po ba? Ganun. Kaya strategiya nila yon dahil kumbaga, that's one way na gawing mas affordable yung mga produkto nila sa buong mundo. So, at dadami kita nila at benta. Kaya Sir Michael, yung pagkababa ng value ng pera natin ay ito ba'y indicative din ng strength or health ng ating ekonomiya? Tulad yan, kasi we're a net importing country. So, mas pabor sa atin, no? Although marami rin tayong exporter, marami din tayong kumikita ng dolyar tulad ng OFW, $40 billion yung per year. Yung BPO revenues, $42 billion per year din yon. So, babalansihin yon, no? Kumbaga, pag mag-import, mas mahal. Tulad yan, in just more than 2 months, 7% yung tinaas ng dollar against sa peso. So, mas magiging mahal mag-import sa atin. Kung yung exporter naman, masaya sila kasi mas affordable from the point of view of the rest of the world. Yung ibang bansa. Ang laki ng balik sa kanila. Kaya Sir Michael, para po sa mga ordinary na sa everyday kadas natin, ano po ang dapat nilang gawin para hindi sila masyadong maapektuhan nitong napakalaking value ng dollar kontra peso? Ayun, kasi mas nagiging mahal yung imported.
So So, let's veer away from imported stuff. kung meron as namang much as alternatibo possible. Oo. na local. Correct. So tangkilikin natin 'yon kasi structural 'yun eh. No? Yes. Para hindi tayo masyado dependent sa imported. Yan, tulad ngayon. Ano bang solusyon na kailangan ng mga tao? Mahal ang kuryente, mahal ang gasolina, o di mag-electric vehicle sila o mag-hybrid vehicle sila. Hala. Although imported din yon, pero at least mababawasan na yung requirement ng pag-import natin ng diesel, ng gasolina, kasi naghanap na solusyon yung mga kababayan natin eh. Oo. Yung ano po, yung parang, yung very ano lang po, halimbawa, yung kumari nating nagtitinda lang sa palengke or may sari-sari store, ano pong mga hakbang pwede niyang gawin para hindi siya masyado maapektuhan itong unfair na palitan? Yun, puro local talaga. Para hindi masyado Buy local. At saka ang gobyerno po natin, ano kaya mga improvements ang kailangan nilang gawin? Napakadami. Where do we start and where does it end? Kasi ano rin, syempre yung manufacturing natin gawing lalong competitive. Pagtibayin, oo. Competitive siya na in the sense na using the best technologies. Lang naman yung paraan eh. Kahit sa agrikultura, ganun din. No? Para hindi tayo import ng ibang pagkain. Tama. Pwede na natin i-produce dito. Oo. So we use the best technologies, whether agriculture yan, agro-industrial, industrial. Kasi technology is also the biggest equalizer. Yeah. Yan kasi if you use the best technologies out there, yung global best practices, kumbaga, na what's available there. Kasi yun, it would boost output or production. Yeah. While at the same Tama. time, it's also Pinapababa bringing yung cost. bringing down the cost. Halimbawa, yung mga Nagiging sa cost probinsya, efficient. mas kung poultry yan, or piggery, or fisheries, yung mas marami silang, mas napoproduce. Correct. Oo. Tapos mas maraming, Because of technology and maraming manok, advances. maraming biik, maraming isda, no? Using the best technologies, productive, mabilis lumaki, so mas mababa yung cost. Marami na nga yung output, mas marami yung cost. Ganon din sa palay, no? Yung ngayon magkaka-El Nino daw, no? Starting June until around latter part of the year or up to early next year. So yung mga resilient na seeds, dito nga yung International Rice Research Institute sa atin eh. So yung mga resilient varieties na kahit may Matakaw sa drought, tubig. hindi malakas sa tubig, Oo. tapos malaki yung output per hectare, and of course yung mechanized and Yes. automated para yung mas marami ani per hectare, mas marami ang output, o mas mababa yung production cost. So mas pwedeng ibenta ng mas mura. Yun ang ginagawa naman ng makarating bansa natin na nag-export din sa atin. Oo. At saka siguro dapat din maging mas malinis na yung corruption sa ating gobyerno para yung mga foreign investors na nagdadala dito ng dolyar hindi matakot makipag-deal sa ating bansa. 'Di ba? Kasi minsan yung okay ngayon, next week hindi na okay. So ayaw na nila, 'di ba? Meron ganung epekto. Pati ang ating tourism industry, sana mas lalo pa nating palakasin dahil yung mga turista nagdadala yan katulad ng mga bisita natin ngayon, magdadala yan ng mga pound sterling or US dollars, 'di ba? Yung mga tourists, tama po ba? Kasi tulad niyan, yung para mahikayat natin na to boost the confidence, tama, good governance, no? Anti-corruption, other reforms to further level up the governance standards ng Pilipinas natin, yung mga yung governance standard ng bansa natin rather, no? So kasi that would boost the confidence of international investors. Kasi tawag diyan yung ESG standards kung ESG, E environment, S social, makatao, G governance, rule of law, strong institutions of law, justice system. So kasi nasa scorecard yun ng investors. Kung mataas ang score natin, mas likely na patangkilikin tayo. Nakita na natin yan in recent years and decades. No? Pag talagang serious yung drive against corruption at for good governance, yung mga reforma doon, tatangkilikin tayo. Dadaming foreign direct investments. Kasi ang ibig sabihin, pagka nagko-comply yung bansa natin at mga produkto, mga kumpanya, mga negosyo, industriya, sa ESG standards na yon, it means good business. At Tama. kikita sila. Pati yung investment sa, halimbawa, yung mag-invest dito sa bonds natin, sa financial markets natin. Tapos yung, syempre,
nabanggit mo rin, yung sa turismo. Yung turismo, kung lalo pang paigtingin yung infrastructure natin, make it more Yes. comfortable for them. Peace and order para hindi sila nanganganib na kung ano mangyari sa kanila dito. But Sir Michael, maraming salamat sa pag-explain. I think na na-explain naman natin ng malinaw and in very simple terms kung ano ang impact nitong pagtaas ng dolyar kontra piso. At para sa mga iba pong may mga katanungan pa, saan po ba kayo pwedeng makontak? Baka marami pong tumawag sa inyo. At humingi ng dolyar. Ano naman yung nagpo-post din naman ako meron din ako pinopost na updates sa ekonomiya, sa financial markets, yan kasama yung sa exchange rate, interest rates sa may Facebook page ko, Michael Ricafort, at pati rin sa LinkedIn at sa Twitter, Mike Ricafort 888. Sa Twitter po 'yon. Maraming salamat, Sir Michael, for your help this morning. At kada tandaan, wala pong pumipigil sa gusto nyong bilhin at gawin sa buhay. Pero kung tayo po ay may choice naman, bakit hindi natin tangkilikin ang sariling atin, di ba? At lagi sana nating pahalagahan ang bawat piso dahil kapag ito po'y inipon, pinagsama-sama, limpak-limpak na po na magagandang epekto ang maibibigay nito sa ating buhay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.